Dear Miss Love, hindi ko alam kung saan eksaktong nagsimula ang lahat. Kung sa airport ba, habang hinihintay ko ang boarding pass pauwi ng Pinas, matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. O nung unang gabi na sinabi ni Ramon, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata, na magbakasyon muna ako sa kanila. Ako nga pala si Anthony. 35 years old pero single pa rin hanggang ngayon. Hindi ko na nagawang magkaroon ng pamilya sa sobrang busy at subsob sa trabaho. Kaya naman ngayong naisipan kong magbakasyon dito sa Pinas, ay susulitin ko na talaga ang pahinga. Pero hindi ko naman akalain na sa pagstay ko dito, isang pamilya ang masisira ko nang may mangyari sa amin ni Kumare, ang asawa ng matalik kong kaibigan. At dito po mag-uumpisa ang kwento ko. Bakasyon mo naman tol, di ba? Dito ka muna. Tahimik dito. Preskong hangin. Sabi niya sa video call bago ako umuwi noon. Hindi niya alam na sa simpleng alok na iyon, doon pala masisira ang pagkakaibigan namin. Pagdating ko sa probinsya nila noon, sinalubong ako ni Ramon sa terminal. Nagulat pa ako. Ang dati kong kaibigan na macho, ngayon ay payat na. Medyo maitim, marahil dahil sa bilad sa araw. Pero parehong may ngiti pa rin sa labi na nakasanayan ko noong kabataan namin. Habang bumabiyahe kami pauwi sa kanila, nagkukwentuhan kami tungkol sa trabaho ko sa abroad. Sa pagod, sa ipon, sa plano kong magpahinga na muna at i-enjoy naman ang buhay ko bago bumalik ulit. Tinanong ko rin siya tungkol sa naging buhay niya. Ayos naman daw. May maliit siyang negosyo. At eto, may asawa na rin. Sabi pa niya sabay tawa. Alam ko naman na meron na siyang asawa. Ilang beses ko na rin tong nakita sa mga litrato nila sa Facebook. Pero iba pala talaga kapag personal mo nang nakita. Pagdating namin sa bahay nila, isang simpleng bungalow lang. Malinis, maaliwalas, malawak ang bakuran. Bago pa ako makababa ng sasakyan, bumukas na ang pinto. At doon ko siya unang nakita. Si Mara. Nakatayo siya sa may pintuan nun. Simple lang ang suot. Pambahay na bestida, walang kolorete, at ang buhok nito ay nakapusod lang. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya yung tipo ng babaeng agad mong mapapansin sa unang tingin. Pero habang tumatagal ang tingin mo, mas lalo siyang gumaganda. Sexy siya. At sobrang mestiza. Pare, si Mara, asawa ko. Sabi ni Ramon. Ngumiti siya at tumango ng bahagya. Welcome home pare, pagod ka siguro sa biyahe. Simple lang ang boses niya. Walang lambing, hindi maarte. Pero doon pa lang, may kung ano nang kumislot sa dibdib ko. Alam kong mali na humanga sa asawa ng kaibigan. Pero Miss Love, hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro marahil, matagal na akong nag-iisa. O baka naman dahil ibang araw niya. Bastang alam ko noon, tinamaan ako. Habang kumakain kami ng hapunan, tahimik lamang ako. Si Ramon ang madaldal. Nagkukwento tungkol sa nakaraan namin. Noong kabataan namin, sa negosyo. Si Mara naman, tahimik lang din na nakikinig. Paminsan-minsan sumisingit ng maikling sagot. Napapansin ko ang maliliit na detalye. Kung paano siya ngumiti, kung paano niya tingnan si Ramon kapag may biro ito, kung paano siya tumawa. At doon ko naramdaman ang panganib. Kinagabihan, inihanda nila ang kwarto kung saan ako matutulog. Simple lang pero presko.
Bago umalis si Mara, lumingon muna siya sa akin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, Anthony, ha? Salamat, sagot ko. Abala na nga ako sa inyo, nahihiya na ako. Ngumiti siya ulit. Hindi naman, ngayon ko na nga lang ulit nakita na tuwang-tuwa ang kaibigan mo. Masayang masaya siya. At sa ngiti niyang yon, alam kong mali na ang iniisip ko, pero hindi ko pinigilan. Sa mga sumunod na araw, naging normal ang routine. Si Ramon pala madalas wala sa bahay. Inaasikaso ang negosyo. Kaya naman kami ni Mara naiiwan sa bahay. Sa umaga, nagkakape kami sa may bakuran. Sa tanghali, uuwi si Ramon at sabay-sabay kaming kumakain. Gabi, madalas wala si Ramon dahil may lakad ulit. Hindi naman kami lumalagpas sa dapat, pero may mga sandaling hindi ko napipigilan ang sarili ko. Masarap ka palang magluto, no? Kaya pala in love sa'yo si Ramon. Sabi ko minsan habang kumakain kami. Nako, hindi naman. Simple nga lang to eh. Sagot niya. Hindi, Mara. Iba nga yung lasa. Napakasarap. Lalo't ikaw yung nagluto. Parang hindi minamadali. Napatingin siya sa akin. Parang nagtataka. Sanay ka bang fast food lang ang kinakain? Oo, kaya siguro na-miss ko tong mga ganito. Sagot ko sabay ngiti. Napansin kong namula siya ng kaunti. O baka naman ako lang ang nag-iisip noon. Minsan, habang nagwawali siya sa bakuran, inalok ko siyang tulungan. Naku, hindi na. Okay lang, sabi niya. Sayang naman ang lakas ko, Mara. Biro ko. Hindi naman ako umuwi para lang matulog at kumain. Napangiti siya. Doon ko sinimulang ipasok ang mga biro. Hindi naman bastos, hindi rin naman lantaran. Sa isip ko, sinasabi ko sa sarili ko na wala lang to. Kaibigan ko si Ramon, asawa niya si Mara, nakikipagkaibigan lang. Pero gabi-gabi, habang nakahiga ko sa kama, naiisip ko kung paano ngumiti ang asawa ni Ramon. Kung paano siya magsalita. Kung paano siya tumingin kapag nagkukwento ako tungkol sa naging buhay ko sa abroad. Tungkol sa naging hirap ko. May halong interes at may halo ring awa. Isang hapon, nadatnan ko siyang mag-isa sa sala. Nagtitimpla ng kape. Para kay Ramon ba yan? Tanong ko. Naku, hindi. Para sa'yo to. Sagot niya. Sabi mo kasi kahapon gusto mo ng barako. Nagulat ako. Naalala mo pa? Tumango siya. Maliit na bagay lang yun. Pero sa akin, hindi maliit. Dahil sa loob ng maraming taon, bihira ang may makaalala ng mga ganong detalye tungkol sa akin. Salamat. Sabi ko sabay tanggap ng tasa. Hindi ka lang pala magaling magluto. Napatawa siya. Ano pa? Magaling ka ring mag-alaga. Sandaling katahimikan ang sumunod. Nagkatinginan kami. Walang nagsasalita, pero may kung anong biglang bumigat sa hangin. At doon, inamin ko sa sarili ko na hindi na lang to basta bakasyon. At hindi na rin basta paghanga lang ang nararamdaman ko kay Mara. Alam kong ako ang unang lumandi. Alam kong mali yun. Pero sa mga sandaling yun, hindi ko na tinatanong ang sarili ko kung dapat ba. Ang tanong ko ay hanggang saan? Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na titigil na ako. Na hanggang tingin lang talaga ako. Hanggang biro-biro lang. Hanggang kaunting lambing lang sa salita. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa akin na nagsisinungaling na ako sa sarili ko. At alam kong alam din niya. Si Mara, may mga tingin na rin na hindi na inosente. Hanggang sa dumating ang gabing yon. Umalis si Ramon ng bandang hapon.
May lakad daw sa karatig bayan. May aasikasuhin na supplier. Sanay na raw siya roon, sabi ni Mara. Kaya hindi na ako nagtanong. Umulan noon ng bahagya. Hindi naman malakas, pero sapat para palamigin ang paligid. Nasa sala kami. Siya'y nasa gilid, ako naman ay kunwaring nagsi-cellphone. Pero ang totoo, pareho kaming wala sa isip ang ginagawa. Parang ang lamig ngayon ha. Sabi ko na pilit ginagawang kaswal ang usapan. Oo nga eh, sagot niya. Magkakape ka ba? Tumango ako. Habang nagtitimpla siya, napansin kong nanginginig ang kamay niya. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa tensyon na matagal na naming iniipon. Ingat ka, mainit yan. Sabi ko sabay lapit sa kanya. Nagkadikit ang kamay naming dalawa. Sandali lang yun pero sapat para mapahinto siya. Hindi niya agad binawi ang kamay niya. Ako rin. Nagkatinginan kami. Mara, mahina akong sabi. Nagkatitigan kami. Umupo siya sa silya sa may kusina. Huminga ng malalim. Parang pagod, parang matagal nang may kinikimkim. Hindi ko alam kung bakit pero iba ka, sabi niya. Parang may tumama sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam, Anthony. Pero alam ko, parehas nating nararamdaman na parang may kakaiba sa pagitan nating dalawa. Lumapit ako sa kanya. Mabagal. May pagkakataon pa siyang tumayo, umalis at sumigaw pero hindi niya ginawa. Hinawakan ko ang kamay niya. Mainit yun. Na para bang matagal nang naghihintay. Mara, kung sasabihin mong tumigil ako ngayon, titigil ako. Sabi ko, totoo yun. Kahit papaano, gusto kong marinig na siya ang pipili. Tumingala siya sa akin at hindi siya nagsalita. Hindi rin siya umatras. At yun ang naging hudyat. At doon, tuluyan na akong nawalan ng lakas ng loob para umatras. Inila ko siya palapit sa akin. Na parang takot kaming pareho sa sarili naming ginagawa. Nang magtagpo ang mga labi namin saglit lang, parang sinusubok ang hangganan. Pero nang hindi siya umiwas, nang lalo pa siyang dumikit, alam kong tapos na. Nawala ng atrasan pa. Hindi ko na maalala kung paano kami napunta sa kwarto. Ang naaalala ko lang ay ang bawat hinga niya. Ang bawat sandaling parang humihinto ang oras. Walang nagsasalita. Puro damdamin. Puro desisyon na matagal nang iniiwasan. At sa katahimikan ng gabing yon, tuluyan naming tinawid ang linya. Sa totoo lang, halos mapasigaw. Sa tindi ng nangyayari sa amin, si Mara. Na para bang walang nangyayari sa kanila ni Ramon. Pagkatapos noon, nakahiga kami sa kama. Magkalapit pero may pagitan. Parang pareho kaming biglang natauhan na mali ang ginawa namin. Hingal pa kami parehas at habol ang hininga. Pasensya ka na. Balito. Nadala lang ako. Sabi niya na mas malinaw na ngayon ang isipan. Oo, pasensya ka na din. Sagot ko. Hindi ko dapat hinayaan na may mangyari sa atin. Hindi ko siya niyakap. Hindi na rin ako lumapit. Pareho na lang kaming nakatingin sa kisame. Parang naghihintay ng sagot na wala namang darating. Hindi na to mauulit. Sabi niya na hindi tumitingin sa akin. Ako naman ay hindi sumagot. Hindi dahil ayokong mangako, kundi dahil alam kong nagsisinungaling kami. Kinabukasan, parang walang nangyari. Sabay-sabay kaming nag-almusal nila Ramon. Nagkwentuhan at nagtawanan. Pagkatapos, nagwalis siya sa bakuran at umalis naman si Ramon. Bandang tanghali, umuwi si Ramon na masaya at may dala pang pasalubong.
Pinagmamasdan ko silang dalawa. Normal ang kilos, parang buo. Pero alam kong may nabasag na. At ako ang dahilan nun. Sa loob ko may dalawang boses. Isa na nagsasabing umalis na ako. Tumigil na ako bago lumala pa. Ang isa naman ay nagsasabing huli na. Dahil hindi lang katawan ang nadamay, pati na ang damdamin. At sa bawat sulyap ni Mara sa akin, yung mabilis lang, punong-puno yun ng ibig sabihin. Alam kong hindi pa doon nagtatapos ang kasalanan naming dalawa. Iyon pa lamang ang simula. Akala ko nga pagkatapos ng unang beses, hihinto na kami. Nasapat na ang isang pagkakamali para matauhan ang dalawang taong alam naman kung ano ang tama at mali, pero mas pinili pa rin ang mali. Hindi pala sapat ang konsensya kapag nasanay na ang puso. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat kami. Mas kontrolado sa harap ni Ramon. Parang may kasunduan kaming walang sinasabi na walang dapat makahalata. Ngiti lamang sa tamang oras. Distansya kapag magkakasama kami. Walang tinginan. Pero kapag kaming dalawa na lang, doon bumabalik ang lahat. Minsan sa hapon, nadatnan ko siyang mag-isa sa kusina. Naglilinis ng mesa. Pawis na pawis dahil sa init. Napatingin ako. Pero alam kong nakita niya sa mga mata ko ang parehong bagay na nasa isip ko. Nakasando siya ng time na yon. At ang pawis na ay bumabagsak sa leeg niya. Napatitig tuloy ako sa kanya at napalunok. Muli, nakaramdam ako ng kakaibang init. Wala si Ramon. Sabi niya, hindi ko alam kung paalala ba o babala. Ganun ba? Sagot ko. Natahimik na kami parehas. Pero pareho kaming humakbang papalapit sa isa't isa. Hindi na kailangang magsalita. Parang alam na ng katawan namin ang gagawin. Parang napag-usapan na kahit hindi kailanman binanggit. Sa loob ng kusina, habang wala ang kaibigan kong si Ramon, muli kong nakuha ang misis niya nang wala siyang kaalam-alam. Traidor na akong traidor. Pero hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. At pagkatapos, pareho ulit kaming natahimik. Mas mabigat ang katahimikan ngayon at mas punong-puno ng tanong. Paglipas ng mga araw sinabi niyang, hindi na dapat. Hawak niya noon yung isang tasa ng kape at hindi tumitingin sa akin. Oo, tama ka. Sagot ko, na lagi na lang oo. Pero nung gabi ring yun, siya rin naman ang unang nag-text sa akin habang nasa kwarto ako. Gising ka pa, Anthony? At ako, kahit alam kong mali, sumagot agad ako ng oo. At doon, muli kaming nagkausap sa chat, naglambingan, naglandian. Mula noon, parang naging normal na ang relasyon namin. Ang pagtatago. May mga sandaling nagnanakaw kami ng oras. Ilang minuto sa umaga, ilang sandali sa hapon. Ilang segundo ng tingin na masyadong matagal. Kapag wala naman si Ramon, doon kami nagiging totoo sa isa't isa. Kapag andyan siya, bumabalik kami sa mga papel na dapat naming gampanan. Minsan, Miss Love, nahuhuli ko ang sarili kong nagsiselos. Isang gabi, napansin kong masyadong masaya si Mara habang kausap si Ramon. May awak siyang baso noon, tawa ng tawa. Wala namang mali roon. Asawa niya si Ramon, pero bakit ako nakaramdam ng kirot? Ano bang karapatan ko? Pero kahit alam kong wala akong karapatan, nandun pa rin ang selos. At sa selos na iyon, mas lalo kong naging sakim sa mga oras na kami lang. Bakit parang ang layo-layo mo sa akin kapag nandyan siya? Tanong ko minsan. Napatingin siya sa akin noon. Parang nagulat sa tanong ko. Anong gusto mong ipakita ko? Hindi ako sumagot. Dahil alam naming pareho ang sagot. Hindi pwede.
May mga gabing hindi kami nagkikita. At dun ko nararamdaman ang bigat. Parang may kulang. Parang may hinahanap na ang katawan at isip ko na hindi na kayang palitan ng kahit na anong aliw. Sa mga ganong gabi, nagigising akong balisa. Iniisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong buhay. At sa mga gabing magkasama kami, doon ko lalong nararamdaman ang panganib. Dahil sa bawat pagkakataon, mas lumalalim ang kapit namin sa isa't isa. Mas nagiging mahirap nang bumitaw. Hindi na talaga to tama. Mas lumalala na. Mas nagiging mapanganib. Nakakatakot. Sabi niya minsan pagkatapos. Alam ko. Pero hindi ko rin naman alam kung paano tatapusin. Mahal kita, Mara. Mahal na kita. Kinabukasan, siya pa rin ang unang lumapit. Siya pa rin ang unang tumingin. Siya pa rin ang unang bumigay. Minsan nga muntik na kaming mahuli. Umuwi si Ramon ng mas maaga kaysa inaasahan. Nasa sala kami. Masyadong magkalapit. Buti na lang at mabilis kaming nagkahiwalay. Nakita ko ang kaba sa mga mata ni Mara. Yung takot na hindi ko pa nakikita. Kapag nalaman niya, mahina niyang sabi pagkatapos. Hindi na niya tinapos ang pangungusap. Kasi pareho naming alam ang kasunod. Doon ko unang naisip na baka dapat na akong umalis. Baka ang presensya ko ang ugat ng lahat. Baka mas madali kung wala na ako. Pero sa tuwing binabanggit ko ang pag-alis ko, nag-iiba ang reaksyon niya. Hindi siya sumasagot. Sa halip hinahawakan niya ang kamay ko. At sa hawak na iyon, alam kong hindi kami matatapos. Mas naging madalas pa ang pagkikita namin ni Mara. Mas nagiging delikado. Mas nagiging mahirap nang itago ang mga nararamdaman namin. At sa bawat araw na lumilipas, mas nahihirapan akong ituring to bilang pansamantala lang. Isang gabi, tinanong niya ako, "May plano ka pa bang bumalik agad sa abroad?" "Oo." "Baka sa susunod na buwan." Sagot ko. Tumango siya. May lungkot sa mga mata niya. Baka mas mabuti nga. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. At dun ko naramdaman na hindi lang katawan niya ang pinasok ko, pati ang puso at buhay niya. Alam kong darating ang araw na kailangan naming pumili. Alam kong hindi pwedeng magtagal ang ganitong sikretong punong-puno ng kasalanan. Pero sa mga sandaling magkasama kami, sa mga gabing tila kami lang ang umiiral, pinipili naming huwag munang isipin ang bukas. Dahil mas madali ang magmahal sa dilim kaysa harapin ang liwanag. At ito na nga. Alam kong darating ang araw. Matagal ko na yung nararamdaman sa bawat kaba ng dibdib ko. Sa bawat tingin ni Mara na puno ng takot. Sa bawat sandaling pinili naming gawing normal ang hindi normal. Pero kahit alam ko, hindi pa rin pala ako handa. Nagsimula ang lahat ng isang umaga na parang karaniwan lang. Nag-aalmusal kami, si Ramon may hawak na cellphone. Napakatahimik niya. Kakaibang katahimikan. Si Mara hindi makatingin ng diretso sa akin. Ako, pilit nilulunok ang kinakain. "May pupuntahan ako mamaya. Babalik din naman ako agad," sabi ni Ramon. Tumango agad si Mara. "Sige Han, mag-ingat ka." Pagkaalis ni Ramon, wala kaming imika ni Mara. Tahimik kami. Para bang pareho kaming nakakaramdam noon ng takot. Parang may mali sa pakiramdam ko. Sabi ni Mara habang hawak ang dibdib niya. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko. Parang may alam na siya. Sagot niya, parang naghihinala na. Hinawakan ko ang kamay niya. Pero bago pa ako makasagot, may narinig kaming yabag sa labas. Biglang bumukas ang pinto. Si Ramon. Napatayo si Mara sa gulat. Ako naman nanlamig at binitawan ng kamay niya. Akala ko may pupuntahan ka?" Tanong niya, pilit kinakalma ang sarili.
Meron nga, sagot ni Ramon. Pero may nakalimutan ako. Tahimik siyang tumingin sa amin. Hindi siya galit, hindi na rin nagulat. Para bang matagalan niyang pinaghandaan ng sandaling to. Matagal ko na kayong pinapanood. Sabi niya, diretso ang tingin sa akin. Ayokong maniwala nung una. Kaibigan kita, Anthony. Nanikip ang lalamunan ko. Ramon, wag. Hayaan mo kong patapusin. Bumaling siya kay Mara. At ikaw. Napaiyak na si Mara. Hindi ko sinasadya. Nanginginig ang boses na sabi niya. Hindi ko ginusto. Pero nangyari. Sagot ni Ramon. Hindi siya sumigaw. Mas masakit ang kalmadong tono niya. Sa bahay ko. Harap-harapan. Tahimik kaming dalawa ni Mara. Wala nang maitanggi. Kailan ba? Tanong niya. Hindi sumagot si Mara. Ako ang nagsalita. Matagal na. Tumangulang si Ramon. Napangiti ng mapait. Salamat sa katapatan, Anthony. Kahit huli na. Umupo siya sa may silya. Alam mo, sabi niya sa akin, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng kaibigan ko. Ikaw na tinuring kong kapatid. Ikaw na pinatuloy ko sa pamamahay ko. Hindi ko na kinaya. Kasalanan ko. Ako ang lumapit. Ako ang lumandi. Ako ang hindi tumigil. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. Hindi ka nag-iisa sa kasalanan. Pareho kayo. Pero mas masakit lang dahil kaibigan ko ang gumawa. Tahimik na humikbi si Mara. Lumuhod siya sa harap ni Ramon. Patawad. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Hindi ko naman hinanap pero dumating. Tumayo si Ramon. Hindi ko kailangan ng awa, Mara. Pagkatapos tumingin si Ramon sa akin. Umalis ka na, Anthony. Pero Ramon, ngayon na. Madiin niyang sabi, bago pa ako magsisi na hindi kita sinuntok. Hindi na ako nakipagtalo. Kinuha ko ang mga gamit ko. Habang naglalakad ako papunta sa pinto, naramdaman kong may humawak sa kamay ko. Si Mara. Patawad. Sabi niya at umiiyak. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam ang isasagot. Dahil sa unang pagkakataon, wala akong maipangako. Binitawan ko ang kamay niya. Paglabas ko ng bahay, doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng lahat. Parang may nadurog sa loob ko. Hindi dahil iniwan ko siya, kundi dahil alam kong wala akong karapatang manatili. Umalis ako noon. Hindi ako nagpaalam, hindi na rin ako nag-message. Alam kong kahit anong paliwanag at salita, kulang yon. Sa bus, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Ano, Anthony? Sulit ba? Wala akong maisagot sa sarili ko. Ang balita ko, umalis si Mara. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Si Ramon ang nanatili sa bahay nila. Malungkot at hindi na raw masyadong nagsasalita. Ako, bumalik ako sa abroad. Sa parehong trabaho, sa parehong kama, pero hindi na pareho ang sarili ko. May mga gabing naiisip ko siya. May mga gabing naiisip ko ang kaibigan kong sinira ko ang tiwala. At sa bawat alaala, may kasamang tanong na wala namang sagot. Kung hindi ako pumunta, kung hindi lang sana ako nagtagal doon, kung sana tumigil ako kaagad. Pero ang mga kung na iyon ay wala ng silbi kapag tapos na ang lahat. Dahil ito ang katotohanan. May mga pagmamahal na hindi dapat sinisimulan. May mga damdaming dapat pinuputol kahit masakit. At may mga kasalanang habang buhay mong dadalhin. Ito ang bakasyon na hindi ko kailanman makakalimutan, Miss Love.
Hindi dahil sa pahinga ko, kundi dahil sa buhay na nasira ko at sa sarili kong hindi ko na maibabalik. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat Miss Love sa pag-share ng istorya kong ito. Muli, ako po si Anthony, ang binatang OFW dito sa Riyadh.